video na to, tatalakayin ko sa inyo ang isang digmaan na tumagal ng halos isang dekada. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na iisa lang ang prinsipyo at Diyos na sinasamba. Ang digmaan ng Shia Muslim at Sunni Muslim ng Iran at Iraq. Ito ang pinakamaras na labanan ng ika-20 siglo. Milyong-milyong buhay ng tao ang napaslang sa digmaang ito at literal na nawasak ang dalawang bansa dulot ng palitan ng pagpapaulan ng mga missile bombs noon. Kaya ngayon, nag-iwan ito ng mga sugat sa damdamin hanggang sa ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng mga tao, lalong-lalo na sa dalawang Muslim sekta na iisa lang ang Diyos na sinasamba. Ngunit ano nga ba ang nagtulak sa dalawang magkapitbahay na bansa para magpatayan ng ganito katindi? Yan ang tatalakayin natin sa video na to. Pero bago natin simulan, please consider to subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Maraming salamat. Bago pa man sumiklab ang digmaan ng Iran at Iraq, magkaiba ang sitwasyon ng dalawang bansang ito noon. Sa Iraq, pinamumunuan ni Saddam Hussein ang partidong Ba'ath, isang partidong gustong gawing makapangyarihan ang Iraq. Hindi pa presidente o prime minister noon si Saddam Hussein. Siya ay vice president at tauhan ni Pangulong Ahmad Hassan al-Bakr na pinamumunuan ang seguridad, intelligence, pagpapatibay ng one-man rule sa Iraq. Taong 1979, nagbitiw sa pwesto si Ahmad Hassan al-Bakr. Ayon sa ibang ulat, pinilit siya ni Saddam Hussein na magbitiw sa pwesto dahil umano sa malala ang lagay ng kanyang kalusugan. Samantala, sa Iran naman, naganap ang Islamic Revolution, taon kung kailan naging Pangulo o Commander-in-Chief at Prime Minister si Saddam Hussein sa Iraq. Pinatalsik ng taumbayan ng Iran ang hari noon na si Mohammad Reza Shah Pahlavi at niluklok nila ang bagong leader na si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sa kaparehong taon, naitatag ang Islamic Republic, isang gobyernong pinapatakbo ng relihiyosong pamumuno. Bago pa man naging president si Saddam Hussein at naging supreme leader si Ayatollah Khomeini, matagal nang may alitan ang dalawang bansang ito tungkol sa isang mahalagang rehiyon, ang Shatt al-Arab Waterway, isang mahalagang ilog na daungan at ruta ng pangkalakalan kung saan parehong umaangkin ng soberanya ang Iran at Iraq. Kaya noong naging presidente si Saddam, nakasabay naman ang tagumpay ng revolusyon sa Iran na bahala si Saddam dahil sa takot na kumalat ang ideolohiyang revolusyonaryo ni Khomeini, lalo na sa malaking populasyon ng Shia Muslim sa Iraq. Iniisip na baka gumawa ito ng hakbang laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagkabahala ni Saddam, sinamantala niya ang pagkakataong habang abala pa ang Iran sa katatapos lang na revolusyon. Nagpalakas ang Iraq. Bumili si Saddam ng napakaraming armas sa Soviet Union at France. Pinabilis niya ang build-up ng military ng Iraq. Naniniwala siya na mahina ang Iran pagkatapos ng revolusyon. Kaya ito ang opportunity para sakupin ang mga pinag-aagawang teritoryo. Kasabay nito, nagsimula ang propaganda laban sa Iran. Ginamit ang media ng Iraq para sabihing chaos at radicalism ang dala ng bagong rehimen ni Khomeini at pinapalakas ni Saddam ang imahe niya bilang leader ng Arab nationalism at kontra sa pang-Islamikong revolusyon. قدمت الجيوش الإسرائيلية لاحتلال لبنان. كان هنالك توقيت ما زلت تذكروه عام 82 صار محاولة من الجيوش الإيرانية لأن تجتاح الأراضي العراقية لتحتل البصرة. بس قبلها أعلن الإيرانيون أنهم مستعدون لإرسال جيش لمواجهة جيش إسرائيل والدفاع عن لبنان لولا الحرب ولولا أن العراق لا يقبل بهذا.
فاحنا اعلنا بيان من مجلس قيادة الثورة، قلنا نرحب بالجيوش الإيرانية أن تعبر من العراق لتدافع عن لبنان، ولكن على الأقل لازم نوقف الحرب، وإلا جيوش بالحالة هذه جاية تروح إلى لبنان ومن تصل بغداد تعصي تقول احنا هذا هو نريد نحتل بغداد. September 22, 1980, dito nagsimula ang digma ng dalawang Islamic Republic na to. Unang umatake ang Iraq sa Iran. Naglunsad ito ng malawakang sorpresa na aerial bombs sa mga paliparan at military facility ng Iran. Sinugod ng humigit kumulang 70,000 Iraqi troops ang Khuzestan, isang rehiyon sa Iran na maraming oil fields. Ang akala ni Saddam, madali niyang masakop ang teritoryong ito dahil umaasa siya sa suporta ng ibang Arab countries sa Middle East. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sa paglusob ng Iraqi army sa Khuzestan, mabilis na nag-mobilize ang mga Revolutionary Guard, Iranian Army at lokal na volunteer militias, kaya matagumpay nila itong naipagtanggol laban sa mga Iraqi troops ni Saddam. Sa kabila ng kaguluhan sa Iran, mabilis nagkaisa ang mga Iranian, libu-libong ordinaryong mamamayan at voluntaryo na sumama sa depensa. Your country is now helping Iraq, right? But why? You see these people? See how old is he? How old is this guy? Less than 14 or something. But he's come here to fight. He's left his mother, he's left his father. Tinawag ang mga volunteers na ito na bases. Madalas silang isabak sa pinakadelikadong labanan. Marami sa kanila ay kabataan. May ilang menor de edad na bitbit ang banal na relihiyosong paniniwala sa digmaan. Umabot sa matinding digmaan ang dalawang bansang ito, kaya hindi nagtagal ang mga lungsod tulad ng Khorramshahr ay naging sentro ng matinding sagupaan. Kaya ang Iran ay tinawag ang Khorramshahr bilang City of Blood. Matapos ang ilang buwan, naitaboy ng Iran ang mga Iraqi troops mula sa ilang bahagi ng kanilang teritoryo. Pero hindi nagtapos doon ang digmaan. Mas lalo pa naging agresibo ang Iran para mapabagsak si Saddam. Sa paglipas ng taon, mula 1982, umatake naman ang Iran pabalik. Nais nilang pabagsakin si Saddam dahil sa mga ginawa nito. Isinagawa nila ang mga malalaking opensiba na may libu-libong sundalo at voluntaryo, kasama ang mga human wave attacks. Literal na sa pelikula mo lang talaga mapapanood. Kaya nang mapag-alaman ni Saddam na sanib puwersa ang mga Iranian, ginamit ng Iraq ang mga chemical na armas tulad ng mustard gas at sarin nerve gas. Libu-libong Iranian ang nabulag, napinsala ang balat at namatay sa gas attacks. Kinondena ng pandaigdigang komunidad ang paggamit ng mga chemical ni Saddam, pero nagpatuloy pa rin ang Iraq. Hindi lang sa lupa nagsagupaan ang Iran at Iraq. Nagkaroon din ng tinatawag na tanker war. Parehong umatake ang dalawang bansa sa mga oil tankers at oil facilities ng isa't isa. Tinatamaan nila ang mga barko ng ibang bansa, lalo na sa Persian Gulf. Dahil dito, napilitang magpadala ng mga hukbong dagat ang mga western countries tulad ng US para protektahan ang shipping lanes na dumadaan partikular na sa karagatan ng Persian Gulf. Let there be no misunderstanding. We will accept our responsibility for these vessels in the face of threats by Iran or anyone else. If we fail to do so, simply because these ships previously flew the flag of another country, Kuwait, we would abdicate our role as a naval power. And we would open opportunities for the Soviets
to move into this choke point of the free world's oil flow. In a word, if we don't do the job, the Soviets will. Habang tumatagal ang digmaan, parehong nalugmok, sumadsad, pababa ang ekonomiya ng Iran at Iraq. Pero si Saddam Hussein nakakuha ng suporta pinansyal at militar mula sa mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia, Kuwait at pati na rin sa Estados Unidos. Ayaw ng mga ito na manalo ang Iran dahil natatakot silang kumalat ang Islamic Revolution ni Khomeini sa buong rehiyon. Samantala, ang Iran naman umaasa sa sariling kakayahan at sa ilang armas mula sa North Korea, Libya, Syria at China. Kaya hindi nakapagtataka ang mga bansang ito sa kasalukuyan hidwaan ng Iran at Israel. Posibleng tulungan pa rin ng Iran kapag lumawak ang digmaan ng dalawang bansa. At kung sakali magpatuloy naman sa pangingialam ang iba pang Western countries tulad ng US. Taong 1986, sa pagpapatuloy ng digmaan ng Iraq at Iran, nasakop ng Iran ang ilang bahagi ng Iraq tulad ng Faw Peninsula, Majnun Islands, Southern Border Region, ang pinakamahalagang oil-rich area sa Timog Iraq. Marahas ang naging labanan dahil pilit binabawi ng Iraq ang mga teritoryong nasakop ng Iran. Taong 1987, habang patuloy ang digmaan, lumabas ang UN Security Council Resolution 598. Nananawagan ng agarang tigil putukan. Ngunit ang Iran sa pamumuno ni Ayatollah Khomeini, hindi ito tinatanggap at hindi pinakinggan. ما می‌خواهیم که قدس را نجات بدیم لکن بدون نجات کشور عراق از این حزب صدام. Sa kabila ng pagkasakop ng Iran sa ilang mga teritoryo ng Iraq, si Saddam ay gumawa ng mga hakbang upang mabawi ang mga ito. Humingi siya ng tulong sa iba't ibang Arab countries na alam niyang kaalyado niya, tulad ng Saudi Arabia, Kuwait at iba pang Western countries. April 1988, sinimulan ni Saddam ang matitinding opensiba laban sa Iran upang mabawi ang mga ilang bahagi ng Iraq na nasakop ng Iran noong 1986. Tinawag ni Saddam ang opensibang ito na Tawakkal na ala Allah Operations. Ginamit ni Saddam ang bagong Western support tulad ng napakaraming chemical weapons, bagay na naging dahilan ng sunod-sunod na pagkatalo ng Iran at dahil na rin sa pagkapagod at kakulangan nito sa military supply. Kaya ang resulta, napilitan umatras ang Iran, nabawi ng Iraq ang Faw Peninsula at iba pang teritoryo. Kaya ang nangyari, napilitan si Ayatollah Khomeini na tanggapin ang panawagang ceasefire ng UN. Mabigat sa loob niya na tanggapin, ngunit wala itong choice dahil sadsad na at lugmok na sa pagbagsak at wala na itong military supply. Pagkatapos ng 8 taong digmaan ng Iraq at Iran, mula 1980 to 1988, parehong bansa ang labis na humina. August 20, 1988, nang opisyal na nagkabisa ang ceasefire sa ilalim ng UN supervision. Tumigil ang opensibang militar. Nagpatuloy ang negosasyon para sa pagpapalitan ng mga bihag at pagbabalik sa pre-war borders. Parehong bansa ang sobrang lugmok. Tinatayang 1 milyon ang patay at sugatan sa magkabilang panig. Napahinto ang digmaang ito hindi dahil may nanalo, kundi dahil naubos ang tao, pera, armas. Sa nangyaring digmaan ng dalawang bansang iisa lang ang Diyos na sinasamba, milyon-milyong tao ang naapektuhan. Mahigit 1 milyon katao ang naging refugees. Lumikas mula sa mga bayan ng magkaibang bansa at lungsod na dinurog ng digmaan. Libu-libong Iranian na voluntaryo ang nagbuwis ng buhay. Maraming Iraqi sundalo rin ang di na nakauwi sa kanilang pamilya. Ang digmaan ay nag-iwan ng trauma at galit na hanggang ngayon ay hindi tuluyang naghilom. Sa likod ng marahas at matinding digmaan, maraming aral ang naiwang nakaukit sa kasaysayan. Ang relihiyon at politika kapag pinagsama ay maaaring humantong sa labis na karahasan. Ang ambisyon na maging leader na palakihin ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na kapalit, ang buhay ng ordinaryong mamamayan. Ang mga chemical na armas
ay nagdulot ng matinding pinsala sa sangkatauhan at naging simbolo ng labis na kalupitan. Hanggang ngayon, ang Iran at Iraq ay patuloy na nagtataguyod ng kani-kanilang naratibo tungkol sa digmaan. Pero iisa lang ang malinaw, ito ay isang trahedya na dapat matutunan ng buong mundo. Maging aral sana ito sa kasalukuyan, na sana sa gitna ng pagkakaiba ng relihiyon, politika at lahi, walang mas mahalaga kaysa buhay at dignidad ng bawat tao. Ito po ang Satar Stories at ito ang digmaang kinalimutan ng mundo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng isang digmaang kailanman ay hindi dapat kalimutan.